Amen. Okay, so buklatin po natin ang Biblia po natin sa Lucas 17:11-19. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisipa roon ay nagngalinis sila. At isa sa kanila na makita niyang siya'y gumaling ay nagbalik na nilaluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. At siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan nangaroon ng 9? Walang nagbalik upang lumalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtinding ka't yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Basbasan ng Diyos ang kanyang salita. Ang title po ng pag-aaralan po natin ay Ugaliing Mapagpasalamat. Okay, pwede na po tayo pong umupo. Okay, dito po lahat po ng atensyon. So, ugalihing mapagpasalamat. Siguro yung iba, hindi pa nila nauugali ang mapagpasalamat. Kasi kapag mapagpasalamat kasi, pag marunong kang tumanaw ng utang na loob, mapagpasalamat ka sa Panginoon, ay talagang ginagawa mo yung dabis mo na paglilingkod sa Kanya. Okay? So, galihin natin mapagpasalamat. So, ito po ay hindi lang asunto po sa ating Diyos, asunto po sa lahat na kailangan may ugali po tayo pong mapagpasalamat. Kapag binagyan ka ng isang baso ng tubig, sabihin mo, salamat, brother, salamat, sister. Kapag may tumulong sa iyo na tumawid, sabihin mo salamat. Kasi napakapagit na ang tao po ay hindi po marunong magpasalamat kapag ginawan po siya ng mabuti. Ang gratefulness is an evil thing. Ang kawalan ng utang na loob ay isang masamang bagay. Okay? Ano po ba ang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa pagiging ungrateful o kawalan po ng utang na loob? Isaiah 1:2-4. Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangaghimagsik labang sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon, ngunit ang Israel ay hindi nakakikilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos sa kanyang mga anak na wala po silang utang na loob sa Kanya. Gusto ng Diyos, marunong po silang magpasalamat sa mga mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa kanila. Kapag umakyat po tayo, okay, dito po sa historya po na ito, bumaba, ay ayaw ng Diyos na yung mga Israel ay hindi po sila nagpapasalamat kasi ito po ay nag-sign po ng pagmamalaki. Okay? So, sabi po rito, nag-alaga ang Panginoon, nagpalaki ng mga bata. Ibig sabihin, ang Diyos hindi po sila pinabayaan. Anong iginanti po nila? Sila po'y nangaghimagsik labang sa akin. Imbis na po sila ay mag-response ng positively sa pag-ibig po ng Diyos, kabaliktaran po ang kanilang ginawa, naghimagsik sila. At kapag sinabi pong naghimagsik o rebel against God, ang ibig pong sabihin po niyan, hindi po sila sumunod sa kautusan po ng Diyos. Mas mabuti pa daw yung mga baka, nakikilala daw po nila yung kanilang mga amo na nagpapakain po sa kanila. Mas mabuti pa daw po yung aso
ay asno. Mas na yung asno, nakakilala sa kanyang Panginoon. Pag nandyan na yung kanyang Panginoon, mas mabuti pa yung mga tupa, mas mabuti pa yung mga hayop, mas mabuti pa nga yung mga aso. Matapang daw yun, pero gaano mang katapang po yung aso kapag ikaw yung kanyang amo, ay alam niya, kilala niya na ikaw ay amo niya. Kaya hindi kanya kakagatin. Pero itong mga Israel, yung nagpapakain sa kanila, yung tumutulong sa kanila, yung nagpalayas po sa kanila sa pagkakaalipin sa Ehipto, ang balik po nila sa Diyos, paghihimagsik. Ang nakakalungkot lang isipin, even Christians, Kristiyano na sila, hindi pa rin sila marunong tumanaw ng utang po na loob. Kaya po tayo binibigyan ng trabaho. It is, God has given us job, not to forget God, but to serve God. Kaya tayo binibigyan ng negosyo para higit palalo natin mapaglingkuran po ang Diyos. Yun po yung pinaka-purpose doon. Hindi para ilayo po tayo po sa Diyos. Kaya magkaroon po tayo po ng discernment. Otherwise, we cannot remember the Sabbath day. Yan po yung katotohanan. It is on the third commandment of God, remember to keep the holy Sabbath day, for the Sabbath day is for the Lord. It is the time, it is the day we can thank our Lord for the whole week. Inalagahan po tayo. Kaya ang Diyos gusto niya na magpahinga tayo. It's just a management of time. Kapag pinaglaban mo yung araw ng Panginoon para sa ano? Yun yung time, yun yung araw na pasasalamatan mo yung Diyos. For the whole week, you are protected. Nagmumotor ka, kalain mo, hindi mo pa alam, madidisgrasya ka na sana. Pero may nadisgrasya dun sa unahan mo at na-late ka kasi pinoteksyonan ka ng Diyos. Tapos hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Amen. Napakalaking bagay. Ayaw ng Diyos ng ungrateful. Ayaw ng Diyos ng tao na walang utang na loob. Kailangan magbigay tayo po ng oras sa Diyos. Kasi anytime ang buhay ay hindi po natin po alam. O kapag ayaw pala ng Diyos and you are ungrateful. Pag sinasabi pong ungrateful, ano po ba ang epekto po noon sa isang tao kapag walang utang na loob yung tao? Ibig sabihin, kapag walang utang na loob o ungrateful yung tao, wala siyang pakialam kung ano man gawin ng Diyos. Hindi niya nire-recognize ang kabutihan ng Diyos. Magkakaroon po ng epekto ito sa kanyang pagsunod sa Diyos kasi nga hindi niya nire-recognize yung kabutihan ng Diyos na ginagawa sa kanya. So, magiging baliwala lahat yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Balik po tayo po doon sa kwento ng 10 kitongin. Pinagaling po yung 10, iisa lang po ang bumalik. Ayon sa kultura ng mga Hudyo, kapag may ketong, dapat lumayo po siya ng 2 metro sa tao. Alam nyo naman siguro kung ano yung ketong, naagnas yung mga balat, di ba? Napaka-contagious po nito. Kaya doon sa leprosarium, nakabukod yung mga tao at kahit na nga noon, nakabukod din po sila. Okay? So 2 meters doon sa tao. At kapag yung hangin ay umiihip daw sa patungo sa tao o sa karamihan, ang distansya ng kanilang doon sa karamihan o doon sa tao na walang ketong ay 45 meters or 150 feet away. Nakukuha niyo po? Kasi para hindi po mahawa po yung tao na kanilang lalapitan. Kaya, anong nangyari? Lucas 17, 11 to 12. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea, nagdaraan ang Panginoon, at sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nagsitigil sa malayo. So, ibig sabihin, alam nila ang batas. Hindi nila nilapitan ang Panginoong Hesus kasi nandun po sila sa malayo. Kasi nga, 2 meters kapag hindi umiihip yung hangin patungo sa tao o sa karamihan, 145 meters kapag umihip yung hangin. Maaari sigurong airborne.
Okay? Kaya contagious po yan. So nagsitigil po sila sa malayo. Yung mga kitongin po na ito, alam nila. Okay? At kapag sila'y lumapit sa mga tao, kailangan ipapaalam po nila. May sasabihin po itong mga kitongin po na ito. May sasabihin sila, tapos ipapaalam nila sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Ganon katindi ang kautusan kapag may ketong ka. Leviticus 13:45. At pupunitin ng may ketong na kinaroroonan ng salot ang kanyang mga suot, ang mga buhok ng kanyang ulo ay ilulugay. So pupunitin daw po yung kanyang mga suot, ilulugay niya. Talagang parang taong grasa, kailangan maging taong grasa ang itsura niya. At siya'y magtatakip ng kanyang nguso. Tatakpan niya yung kanyang nguso. Okay? Siguro nakamas siguro siya. At maghihiyaw. Sisigaw siya. Karumal-dumal, karumal-dumal, o sa wikang English, ang clean, ang clean, ang clean. Para yung mga tao ay malaman nila na isang kitongin ang papalapit at sila ay lumayo. So ganun po yung batas. Sumisigaw po sila ng karumal-dumal o ang clean. Okay? Mas matindi yung karumal-dumal na Tagalog kaysa sasabihin mo marumi, marumi. Pag sinabing karumal-dumal, may kasamang pandidiri. Karumal-dumal, karumal-dumal. Sumisigaw sila, may kasama po yung pandidiri. Pero sa pagkakataong ito, okay, ay iba ang kanilang sinisigaw sa Panginoong Hesukristo. Ano yung kanilang sinisigaw? Magmula doon sa malayo. Hindi po sila sumisigaw ng karumal-dumal, karumal-dumal. Alamin natin ano kaya yung kanilang sinisigaw. Verse 13, at sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Guro, maawa ka sa amin. So sumisigaw po sila ng habag sa Panginoon. Ilan po sa atin po rito, nung tayo po'y nangailangan, sumigaw po tayo, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi nagkait ang Diyos ng kanyang tulong. Ilan sa atin rito, sumigaw tayo, pagalingin mo yung anak ko. Pagalingin mo ako. Pinagaling ba ng Diyos yung ating anak? Pinagaling eh. Bakit hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos? Ilan sa atin rito, naghihikahus po tayo noon, Panginoon, tulungan mo ako. Inangat po tayo po ng Diyos. Humingi tayo ng trabaho, binigyan tayo ng trabaho. Pero kung minsan, dahil ang tao hindi po makontento, imbis na pasalamatan ng Panginoon, ano ba naman itong trabaho na binigay mo sa akin, kahirap, ang liit-liit ng sahod. Imbis na pasalamatan ng Panginoon, nagko-complain pa. Amen? Sino ba ang hinahanap ng Panginoong Hesukristo? O ano ba ang hinahanap ng Panginoong Hesukristo? Verse 17, at pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba 10 ang nagsilinis? Datapwat, saan nangaroon ang 9? Walang nagbalik upang luwalhati sa Diyos, kundi itong ibang tagalupa, taga Samaria. Hindi pa anak ng Diyos. Naghahanap ang Diyos ng kanyang mga anak na marunong magpasalamat sa Kanya. Sa 9, mga Israelita na anak ng Diyos. Isa ang marunong tumanaw ng utang na loob, hindi pa pinili, isang Samaritano. At kung minsan, mas mabuti pa yung mga hindi nakakakilala sa Diyos kasi marunong silang magpasalamat kaysa mga iba na mga anak ng Diyos na kilala nila ang Diyos at siya'y iisa at nagpakilala, nagparamdam ang Diyos sa kanila. Ngunit hindi sila marunong magpasalamat. Nakita nila yung miracles of God, ngunit hindi sila marunong magpasalamat. Yan ang nakakalungkot. Hindi po ba? Amen? So naghahanap ang Diyos ng mga taong may ugaling mapagpasalamat sa Kanya. Yun ang hinahanap po ng Diyos. So maraming naitala po sa Biblia na kung saan hindi mapagpasalamat sa Diyos ay yung mga tao. Okay? So mababasa po natin sa Numbers 11:1-2. Ito yung mga tinulungan po ng Diyos.
When the people complained, it displeased God. When the Lord heard it, His anger burned. So the fire of the Lord burned among them and consumed some of the outer parts of the camp. When the people cried to Moses, he prayed to the Lord, and the fire died out. Nakuha ninyo? Tagalogin natin. Nung nagreklamo yung mga tao, pagkatapos ang ilaw nila sa gabi ay pillars of fire, the presence of God was there in the desert. Yung kanilang paglalakbay sa araw, pillar of clouds sa gabi. Sila ay sinusulungan ng Diyos. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. Ayaw nilang mainitan sila. Kasi walang fruit trees, walang mga kahoy sa disyerto. Pero nilibigyan sila ng silungan ng Diyos para hindi po sila mainitan. Nung humingi sila ng pagkain, hindi po import. Grabe, hindi lang basta import. Hindi lang basta imported yung pagkain na ibinigay po sa kanila. Sabi po ng Biblia, yung mana, nagpaulan ng Diyos ng mana, food from heaven. So it is a food that came from heaven, imported po yon. Hindi po imported na galing ng Amerika, galing po sa langit. Nung humingi po sila ng karne, kasi namimiss nila ng karne, yung mga pugo ay kusang dumapo sa kanilang tabi. At sila ay nabusog. Sabi nga ng Diyos, kumuha ka lang ng sapat, ngunit kumuha sila ng extra kaya nabulok. Kaya nung sila po ay nagreklamo, it displeased the Lord. Bakit ang Diyos hindi natuwa sa kanila? Kasi hindi po sila marunong lang tumanaw po ng utang na loob. The main reason, balik tayo sa leprosy, the main reason why leprosy is talked about so much in the Bible, it is a graphic illustrations of sin's destructive power. In ancient Israel, leprosy was a powerful object lesson of the debilitating influence of sin in a person's life. So ito daw po, yung kapag may ketong, spiritually ang kanilang interpretasyon, ito ay nagre-represent sa tindi ng kasalanan, sa kamandag ng kasalanan. Andun yung talagang epekto po ng kasalanan. Yun po yun. Kapag spiritually, maaari po ito ay kasalanan. Okay? Di ba ano yung sigaw po ng mga ketongen? Ulit, sa wikang Ingles. Unclean, unclean, unclean. Okay, ano sabi ng Isaiah 64 verse 4? For we are all become as one that is unclean, and all our righteousness are as polluted garment, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind take us away. We are all become as one that is unclean. Lahat daw po ng tao ay kasintulad ng mga ketong na naging unclean. Kasi lahat po ng tao ay nagkasala. O di dapat pala, kapag lumalapit po tayo sa isa't isa, unclean, unclean. Pag lumalapit ka kay Sister Jessica, sabi mo, Brother Jonard, unclean, unclean. Ngayon, gagawin ngayon ni Sister Jessica, sasampalin ka ngayon. Nang babae ka siguro, sasabihin niya ngayon. Unclean po tayo po lahat. Maging tayo mismo pala ay dapat sumisigaw po na unclean because we are unclean. How can we be different from the leprous? Hindi tayo kasi nagiging iba sa kanila. Amen? Unclean din pala tayo. Okay? Diretso po tayo. Kung wala tayong maisip na dahilan para ipagpasalamat sa Diyos, pasalamatan natin siya kasi nilinisan po tayo po ng Diyos. Dati we are unclean. Ano ba sinasabi ng Biblia? Okay? At gayon din naman, si Kristo na inihandog na minsan upang dalihin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisampalataya sa Kanya. Ay ngayon, unclean tayo dati, marumi tayo dati, kinuha ni Jesus Christ. Nung namatay siya sa cross of Calvary, kinuha ni Jesus Christ. Ano ngayon ang isa sa pasasalamatan natin? Ito, nilinisan tayo ng Panginoon. Hindi tayo mauubusan ng pasasalamat sa Diyos. God has taken your sins away from you. He had died for you. He is God. He is the creator of the heavens and the earth. He humbled down Himself. He became servant.
He died for you and me, lahat tayo, para kunin yung kasalanan niya sa atin. Kaya tayo naging malinis. So paano mo pasasalamatan sa salita iyan? Di ba? Kulang pa ang salita para sabihin mong salamat, Lord, sa ginawa mo sa akin. Paano ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Number 1 is to let us go back to God and thank Him by offering songs of praises and thanksgiving. Man, kantahan natin ng Diyos ng pasasalamat. Kaya tayo kumakanta at nagpupuri-puri po sa Diyos. Kasi nagpapasalamat po tayo po sa Kanya. At kapag natuwa ang Diyos sa ating mga papuring awitin, pinupuspos po tayo po ng Kanyang Espiritu Santo. Sinusuklihan ng Diyos ng Kanyang spiritual strength. Lumalakas po tayo. Amen? Yun po. Balik tayo sa Diyos. Lord, thank you. Pagkagising mo pa lamang sa umaga, thank you. Amen? Yan ang unang-unang pumapasok sa isip ko pagkagising ko madaling araw. Thank you, thank you, thank you. Dati akong makasalanan. Yan, si Brother Andrew. Dati akong babaero, sabi ni Brother Andrew. Dati akong mapanglamang ng aking kapwa. Dati ako, pero binago mo. Thank you, thank you. Thank you, Lord, thank you. Kulang ang salita. Amen? Lucas 17:15-16. At isa sa kanila nang makita niyang siya ay gumaling, ay nagbalik na niluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. So malakas na tinig, isigaw natin yung papuri sa Diyos. At siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya, worship and thank God. Magpatira pa. Amen? Nagpatira pa siya at pinapasalamatan niya po yung Diyos. Ano pa? Giving as a form of sacrificial offering and thanksgiving. So ito po yun. So isa sa pasasalamat po natin, we are giving whether it material things or whether it our efforts, our talents, our life. We must give God something in order to thank God. You cannot thank God without giving. Ano nangyari kay Hezekiah? Then Hezekiah said, now that you have consecrated yourself to the Lord, come near and bring sacrifices and thank offering to the house of the Lord. And the assembly brought sacrifices and thanks offering, and all those who were willing brought burnt offerings. Yung kanilang burnt offering, mga animals po yan. Mga sacrificial offering. Amen? Kaya ang dami po noon. Baka, ang dami po noon, noong panahon po ni Haring Hezekiah. So there was an evidence, material evidence, na ibinigay po nila in order to thank God. Romans 12:1, I therefore urge you, brother, in view of God's mercies, to offer your bodies as a living sacrifice that are holy and pleasing to God, for this is a reasonable service for you to worship. You cannot give all of those unless you do not give yourself. Mahihirapan ka. Ano pa? Yung self is very important. Serving God with all our heart as a form of thanksgiving to Him. Paglilingkod sa Diyos. Hindi ka pa makakapaglingkod sa Diyos kung nasa bahay ka lang. Paano ka makakapaglingkod sa Diyos? Ngayon nga, nakanganga ka. Ang sarap-sarap ng tulog mo. Psalms 100:1-5, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, magaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya'y lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. So that is the reason why we must thank God by serving Him, because He is our Creator. We are His sheep. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay siya yung nagpala po sa atin. Andyan po yung rason, no, kaya tayo maglilingkod po sa Diyos. Siya po yung lumalang po sa atin. Ay, conclusion na. Oh, tapos na tayo, conclusion. Amen? Sabay-sabay natin basahin. Ugaliin nating maging mapagpasalamat sa Panginoon nating Diyos. Pasalamatan natin siya dahil sa buhay. Pasalamatan natin siya dahil sa magandang kalusugan. Pasalamatan natin siya dahil tayo'y may silungang bahay. Barong-barong man yan,
hindi tayo nababasa kapag umuulan at naiinitan kapag sumisikat ang araw. Pasalamatan natin siya dahil sa kanyang proteksyon. Dahil kanyang proteksyon at probisyon. Pasalamatan natin siya sa layunin ng kahirapan. May layunin, there are purpose of hardship. Ang gusto lang ng Diyos ay lumalim tayo sa pagkakilala sa Kanya. Hindi siya nagpapabaya sa mga umaasa sa Kanya. And last verse, 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo.